Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito, hayaan natin muli pag-usapan natin yung why people celebrate Valentine's Day. Kaya sa ating pag-uusapan ngayon, mahalaga sinusuri ho natin yung originality, kung kailan ito nagsimula at bakit ito sinumulan. Ito ay naging kaganapan doon sa Roma. Kaya mahalaga na inuunawa natin yung original kung bakit ito nagsimula. Ito ay mahalagang inuunawa natin. Ang sabi dito, does Valentine's Day have pagan origins? Suriin natin yung ibig sabihin ng Valentine's. Ang tawag dito ay the god of fertility. Isang babaeng hubad na ito ay babad sa dugo. Symbolizing ng tinatawag natin yung kagandahan ng isang babae, na may kinalaman ito doon sa tinatawag nating exotic love. Kaya bilang mga mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon, ito ay atin inuunawang mabuti kasi tayo po yung inatasan ng Panginoon to share what is truth. Sinabi mismo ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Sinusuri nating mabuti kasi meron itong kaganapang nangyari sa panahon noon. In the late 5th century, Pope Gelasius ay outlaw Lupercalia. Some contended that he originated the celebration of Saint Valentine's Day on February 14 to replace the pagan holiday. Hindi po ito dapat ini-exercise ng mga tunay na mga mananampalataya. Kaya mahalaga sa atin na inuunawa natin kung bakit ito nangyari. At nakita natin ito ay lumaganap even today sa ating kapanahunan ngayon. Kaya lagi natin ipinapaunawa sa halip na ito ay i-celebrate natin, lalo na tayo mga mananampalataya, na nauunawaan natin yung katotohanan mula sa turo ng salita ng ating Panginoon. Sa halip na celebrate natin itong pagan, na ini-exercise noong paman, ipakilala natin sa mga tao yung tinatawag nating God's love. Ito yung tinatawag natin unconditional love. At itong pagmamahal na ito, hindi katulad dito ng pagmamahal na ini-exercise ng napakaraming tao sa ating kapanahunan ngayon. Kasi ang dami hong mga nalugso, mga babae, dahil lamang dito sa maling pagkilala doon sa tinatawag nating love. Kaya tinawag itong the god of fertility. Yung babae nakahubad. Ito ay ating dapat pinapaunawa. Lalo na ho sa ating kapanahunan ngayon.
para tayo makalaya doon sa tinatawag nating trap at malalim na pandaraya na ginawa ng Diablo sa mahabang panahon. Kaya kung susuriin natin sa ating kapanahonan ngayon, lalo na yung mga motel ngayon, nakikita natin yung nagagandahan kaya talagang maiinganyo tayo. Pag pumasok ka ngayon ng mga mall, nakikita natin yung mga puso. Ang dami mga magse-celebrate ngayong mga panahon ngayon. Kaya bilang mga mananampalataya, bahagi sa tungkulin natin, ituro natin yung katotohanan. Ipaunawa natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Tinatawag nating agape love. Sa Greek word ay agapao. Tayo po yung nagpapaunawa noon. At bilang mga mananampalataya, ay hindi natin ito dapat tayo nakikiayon dito sa pagse-celebrate nito. Bagamat ito ay nakagista na napakaraming tao sa ating kapanahonan ngayon. Tayo ng mga mananampalataya ang magpapaunawa sa maraming mga tao pang tayo hindi mailigaw na ganitong uri ng maling pagse-celebrate. Pagan exercise na ginagawa ng maraming mga tao. Kaya malinaw na itinuro ng ating Panginoon yung ibig sabihin, yung katangian ng pag-ibig. Kasi pinag-uusapan yung puso eh. Sa panahon natin ngayon, pag inaral natin yung 1 Corinthians Unang Korinto, Kabanatang 13, talatang 5. Umpisa natin sa verse 4. Ito po yung itinuro ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Unawain nyo natin mabuti kapag ito po ay atin ito yung atin in-exercise. Magiging maayos po yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kasi ito pong pag-ibig na ito yung pag-ibig mismo na ipinadama sa atin ng ating Panginoon. Nung ang ating Panginoong Kristo ay namatay doon sa cross, may 2,000 taon na nakakaraan. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi lamang sa salita, yung pagmamahal ng Diyos, pinatunayan niya nung kanyang ipinagkaloob sa atin, yung kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo po na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, naging kabilang tayo doon sa mga anak ng Diyos. Hindi po lahat ay mga anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Ang perfectong plano ng Diyos, we are created by God according to His likeness, according to His image. Ito yung perfectong plano ng Diyos. Pero si Satanas nga, siya nga ay tuso. Siya ay manlilinlang. Dinaya niya yung unang tao. Kaya yung unang tao, sumuway doon sa utos ng ating Panginoon. At itong kasalanan ito lumaganap hanggang sa ating kapanahonan ito. Ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay namatay doon sa cross. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ganyang kabuti ang Diyos sa atin. Kaya itong pagmamahal na ito, ito yung inaasahan ng Diyos
sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kasi pag binasa natin yung Roma chapter 5, verse 5, ito po yung binanggit dito eh. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ito yung ipinaliwanag din ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Kaya ito po yung sinabi dito ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ay matiyaga. Ito po yung pagmamahal na itinuro sa atin at unang ipinadama sa atin ng Panginoon. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, punong ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ito yung katangian na meron ng ating Panginoon na napakahalaga na nakikita sa atin para makilala na tayo tunay na mga anak ng ating Ama nasa langit, para makilala ng maraming mga tao na tayo tunay na mga alagad ng ating Panginoon without love, without agape love, unconditional love ng ating Panginoon. Ito po yung tatak bilang mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Ang pagmamahal na ito ay kakaiba doon sa pagmamahal na ini-exercise ng maraming mga tao sa sanlibutan ito. Kaya po meron po tayong mga itinuturo na yung way ng pamamaraan ng mga taong nasa sanlibutan ito ay kakaiba doon sa pag-ibig na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Kaya may tinatawag tayong eros love, phileo love, exotic love. Na kaya natin mahal ang isang tao kasi asawa natin siya o kaya mga anak natin siya o mga tinatawag natin mga kamag-anak o malalapit natin sa buhay. Yung isang klase ng pagmamahal, kaya tayo minahal kasi maganda tayo, may hitsura tayo, naging kaakit-akit tayo. Kaya bahagi dito yung tinatawag natin may kinalaman doon sa sexual. Kaya yung pag-exercise ng Valentine's, Saint Valentine Day, ay ito po ay pagan na ginagawa, pagano na ginagawa ng mga tao.
Kaya kapag inalaro natin ang salita ng Diyos mula doon sa katotohanan, ito po yung ibig sabihin ng pagmamahal na ito. At kapag itong pagmamahal na ito, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon na siyang unang nagmahal sa atin, kaya sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga. Ito po yung isa sa katangian nito. At magandang loob. Hindi maiinggitin. Hindi mayabang, hindi mataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ito daw yung pagmamahal eh. Kaya meron yung correction kapag talagang itong pagmamahal na ito, yung pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, bahagi ho dito yung tinatawag natin kapag may nakikita tayo na sa tingin natin ay mali na yung ginagawa ng ating kapwa, tayo po yung nagpapaalala. Kaya sabi dito, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng katotohanan, abay atin hong pasasalamatan yung mga tao na nagsasabi sa atin ng totoo. Kasi bahagi ito sa pagmamahal. Sa panahon natin ngayon, di ba? Bibihira na po natin makikita yung mga taong totoo. Na kapag tayo po ay mali, talagang hindi sila nahihiya na sinasabi niya yung ating mga kamalian sa tamang pamamaraan. Kaya kapag itong pagmamahal na ito yung atin hong ini-exercise sa ating kapanahonan ngayon. Magiging maayos po yung ating relasyon sa ating kapwa. Yung itinuro ng ating Panginoon, yung pangalawa sa napakalagang utos, love your neighbor as you love yourself. At itong pagmamahal na ito ay sa sinabi mismo ng ating Panginoon doon sa Mateo chapter 5 verse 44. Pag binasa natin ito doon sa ibang translation, ang sabi po dito, sa Mateo chapter 5 verse 44, ganito po sinasabi. Ang ating Panginoon po nagsasalita dito. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ito yung sinabi ng Panginoon. Dapat sabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi.
that ye might be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito po yung itinuro na mismo ng ating Panginoon. At kapag ito po yung atin nung ipinapamuhay, tinularan natin itong pagmamahal na ito, unconditional love ng ating Panginoon. Makita man natin yung kahinaan ng ating kapwa. Itong pagmamahal na ito, na itinuro sa atin ng ating Panginoon, ay may kakayanang umibig sa ating mga kaaway. May kakayanan nating ipanalangin yung mga umuusig sa atin. Hindi para sumpain, kundi para sila'y pagpalain. At ito po yung evidence, an evidence that we are really belong to God. Ito po yung ebidensya na tayo tunay ng mga anak ng ating Amang nasa langit. Kaya itong pagmamahal na ito ng ating Panginoon ay kakaiba doon sa pagmamahal na ine-exercise ng mga tao sa ating kapanahunan ngayon. At napakapalad natin kung itong pagmamahal na ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon na siyang unang umibig sa atin, ito din yung pagmamahal na ine-exercise natin ngayon. Makakalaya tayo daw sa galit, puot, hinanakit sa ating kapwa. Hindi natin mai-entertain yung pakana ni Satanas na lagyan tayo ng galit, puot, hinanakit sa ating kapwa. Kasi tinuruan tayo ng ating Panginoon. Itong pagmamahal na ito, may kakayanang magpatawad, may kakayanang makalimot doon sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya itong pagmamahal na ito na itinuro sa atin ng Panginoon ay kayang magmahal maging sa ating mga kaaway. Hindi lamang yun. Kaya din itong may kakayanan din tayong manalangin doon sa mga umuusig sa atin. Hindi katulad nung tayo wala pang tamang relasyon sa Diyos. Namumuhi tayo doon sa ating mga kaaway. Minsan na ikakos pa natin sila. Minsan na ipapanalangin pa natin sila sa halip na sila pagpalain, na ipapanalangin natin na sana may masamang mangyari sa kanila. Pero bilang mga mananampalataya, naiintindihan natin na ang tunay nating kaaway ay hindi mga tao. Ang mga tao, biktima lang. Yung mga taong namumuhay sa kasalanan, biktima lang sila ng dyablo. Kaya ang tunay nating kaaway ay yung mga spiritual being na pinangungunahan ni Satanas. They are spiritual being, hindi ko natin sila nakikita, pero sila ang dahilan kung bakit maraming mga wasak na pamilya ngayon. Hindi po ba tayo nagtataka? Ang pinagsama ng Diyos ay dapat hindi pinaghihiwalay ng tao. Pero makikita natin sa kapanahunan natin ngayon, maraming mga broken family. Hindi po ba ang epektado nito yung kanilang mga anak? At nakikita natin kapag hindi natin naintindihan yung katotohanan itinuturo mula sa salita ng Diyos, ito ay dumadaloy. Kaya kapag mali yung ating pamamaraan ng ating pagmamahal,
Hindi doon sa katulad na itinuro sa atin ng Panginoon, ay talagang yung pagmamahal na meron tayo, may limitasyon lang. Pero yung pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, sa Greek word ay agapao, unconditional ho ito. Hindi po conditional na kaya natin mamahalin ng isang tao may dahilan. Maaaring ito'y ating mga kamag-anak, kaibigan, kabilang sa ating pamilya. Ito'y ating magulang o asawa natin o ating mga anak o ating mga kapatid. O kaya ito ay ating matalik na kaibigan. Pero itong pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, kayang magpatawad, kayang makalimot doon sa kasalanan ng ginawa sa atin ng ating kapwa, at kaya natin magmahal bagay sa mga tao na ating kaaway. Naiintindihan natin ngayon. Katulad din natin na dating makasalanan, namuhay sa kasamaan, nakaranas ng kagandahan loob ng Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon sa kabila ng tayo'y hindi karapat-dapat. Katulad ni Apostol Pablo na dating persecutor ng mga mananampalataya, bahagi siya doon sa nagpapatay kay Esteban, isa sa alagad ng ating Panginoon. Naranasan niya yung biyayaan ng Diyos. Siya ay ginamit ng Panginoon bilang alagad sa mga Hintil. Kaya tayong mga hindi kabilang sa mga Hudyo na abot nitong ebanghelyong ito patungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Kaya itong pagmamahal na ito ng ating Panginoon, ito yung napakalaga sa ating kapanahonan ngayon natin in-exercise. Ibig nga po sa loob ng lokal na iglesia, di po ba? Lalo na sa ating mga under-shepherd ng ating Panginoon. Kung tayo ay may membro na 1,000, may membro tayo na kung maliit lang yung lokal na iglesia na ating pinangungunan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, iba't iba ang pag-uugali. Di po ba kapag yung atin hong ini-exercise katulad dito, yung pagmamahal na ini-exercise ng mga tao sa mundong ito, hindi po tayo tatagal. Pero dahil nga po tayo ay nakaranas, tayo muna ang minahal ng ating Panginoon. Tinuruan tayo ng Diyos na tayo ay magmahal doon sa ating kapwa tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Ito yung iniatas ng Diyos, itinuro sa atin ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Even today, sa ating kapanahonan ngayon. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mula sa Diyos yung pag-ibig, kaya itinuro ng ating Panginoon isang bagong utos ang itinuturo ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala na lahat na kayo ngayon mga alagad ko. Kaya kapag nagawa natin na mapatawad natin yung mga taong nagkasala sa atin, malinaw doon. Ang sabi ng ating Panginoon, patatawarin din tayo ng ating Panginoon. Ngunit kapag hindi natin magawa ng magpatawad sa ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kaya kung wala yung pagmamahal, napaka-imposible. Yung totoong pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, may kakayanang makalimot, may kakayanang magpatawad. Katulad na naranasan natin sa ating Panginoon. Kaya ito po yung pagmamahal na napakahalaga na ipinapaunawa natin, itinuturo natin
sa mga tao. Napakahalaga yung pagiging mabuting modelo. Kaya po tayo po ay tinawag ng mga asin at liwanag sa sanlibutan ito. Ibig sabihin po ng asin, nagiging mabuting impluwensya tayo. Lalo na daw sa mga tao na nawawalan na ng pag-asa. Sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakakasalamuha. Kung tayo nagtatrabaho sa pribado, nagtatrabaho tayo sa gobyerno, inaasahan ng Panginoon sa ating kapanahonan ngayon, itong pagmamahal na ito, itong katangiang ito ng ating Panginoon, ay nakikita sa buhay natin. Ang totoong nagmamahal, katulad ng pagmamahal ng Panginoon na ipinadama sa atin, ay hindi makakagawa ng masama sa ating kapwa. Kung mayroon mga tao nakagawa sa atin ng masama, may kakayanan tayong magpatawad dahil alam natin yung tunay nating kalalagayan sa harap ng Panginoon nang tayo makakilala sa Diyos. Tayo pinatawad ng Panginoon dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At bilang tayo nakaranas ng pag-ibig na ito ng Panginoon, tinuruan tayong magpatawad, tinuruan tayong magmahal, maging sa ating mga kaaway. Nawa itong message na ito, mga minamahal ko kapatid, kaibigan, kapuso, lalo na sa panahon natin ngayon na ang kasamaan ay lumalaganap sa mundong ito. Tayo ng mga mananampalataya, tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Tayo po ang magiging mabuting halimbawa para sa maraming mga tao ngayon. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat. Pagpalaan po tayo.